Magandang araw mga nakama. Ang topic natin ngayon ay kung gaano na nga ba kalakas si Vinsmoke Sanji, ang lovesick cook ng Sohat Pirates at prinsipe ng German 66. Samahan niyo ako mga nakama at ating himay-himayin ang kakayahan at lakas ng gentleman pervert na miyembro ng Sohat Pirates na si Sanji. Pero bago yun, sa nakaraang chapter nga ng manga ng One Piece ay nakita nating nakapaglaban si Sanji sa top commander ng Beast Pirates na si King. Ito nga ay dahil iniligtas niya si Momonosuke sa harap ng dalawang top commanders ni Kaido na si King at si Queen. Doon nga ay naglaban silang dalawa ni King at nagawang makasabay at makaligtas ni Sanji. Pero hindi ito ang unang beses na humarap si Sanji sa top commander ng isang Yonko. Nakaharap niya na din ang top suite commander ng Big Bang Pirates na si Katakuri. At sa maikling paghaharap nga na yun ay masasabing malaking panalo ito para kay Sanji. Nang mailagan niya ang Jelly Bean attack ni Katakuri, lalo na at kung ikukonsidera natin na napakalakas ng advanced observation haki ni Katakuri na kayang makita ang 5 segundo sa hinaharap. Napakalaking clue ito mula kay Oda na may binabalak siyang malaki para kay Sanji dahil bukod kay Sanji ay si Luffy pa lang ang miyembro ng Straw Hat na lumaban sa dalawang top commanders ng dalawang Yonko. Ito ay si Jesus Burgess ng Blackbeard Pirates at Katakuri ng Big Bang Pirates na parehas niyang tinalo. Pero mabalik tayo kay Sanji. Sa aking palagay ay top commander level na siya ngayon. Bilang patunay ay balikan natin ang naging laban niya at tingnan natin ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Unang pinakilala si Sanji bilang famous cook ng Baratie Floating Restaurant. Sa arc nga na ito ay nagustuhan at pinipilit siyang sumali ni Luffy bilang cook ng Straw Hats kahit hindi pa niya nakitang lumaban si Sanji kahit minsan. Sa katapusan nga ng arc ay pinakita ni Sanji ang kakayahan niya sa laban kung saan nilabanan niya si Jin, ang right hand man ng pirate captain na si Don Krieg. At kahit mga natalo siya sa laban ay nakita naman natin kung gaano siya kalakas, lalo na at bago ang kanilang laban ay pinabayaan niya ang sarili na bugbugin ni Pearl. Isa sa dapat mansinin mga nakama ay lumakas ng ganito si Sanji na hindi umaasa sa training at di ginagamit ang kamay niya sa anumang uri ng pakikipaglaban. Dahil ayon sa kanya, bilang isang chef, ang kamay niya ay para lang sa pagluluto. Naging kasing galing at kasing lakas niya nga si Red Leg Sepp nang walang anumang training. Kabaliktaran ng karabal niyang si Zoro na may obsesyon sa pagtutraining sa kagustuhang lumakas. Dahil yan sa pangarap ni Zoro maging pinakamalakas na swordsman sa mundo, samantalang ang kay Sanji ay makita ang All Blue. Na kanya nga nakuha at muntik niya pang ikamatay. Pero seryoso, malakas si Sanji hindi dahil gusto niya maging malakas. Malakas siya dahil kailangan niya maging malakas at maprotektahan ang kanyang mga kaibigan. At syempre, para tulungan si Luffy para maging hari ng mga pirata. Dahil mula ng bata pa lang siya ay kinakitaan na siya ng mabuting puso. Ito nga ang dahilan kung bakit lalo siyang pinag-initan ng mga kakambal niya, bukod pa sa pagiging normal, hanggang sa makatakas siya at makilala si Red Leg Sepp. Arlong Park Arc ay hinarap ni Sanji si Kurobi, na ayon kay Oda ay ang right hand man ni Arlong. Madali ngang tinalo ni Sanji si Kurobi, nagawa pang ang makalaban ni Sanji kay Kurobi sa ilalim ng dagat gamit ang talino niya. Dito napakita ni Oda kung gaano kalakas si Sanji sa kanyang base form. Wala pa ang Jabble Jambay, Raid Suit at 2-year time skip ay talagang napakalakas na ni Sanji. Masasabing ang kanyang base form ay mas malakas pa sa isang normal fishman na ayon sa Arlong Pirates ay 10 beses na mas malakas sa pangkaraniwang tao. Patuloy nga ang paglakas ni Sanji kasama ng Straw Hat sa kanilang paglalakbay. Pagdating nga ng Enies Lobby para iligtas si Robin ay madali niyang tinalo si Jabra, ang pangalawa o pangatlo sa pinakamalakas na CP9.
Dito ang unang ginamit ni Sanji ang Jubilee Jumbei na lalong nagpalakas sa kanya. Isa pang hindi pansin ng tao kay Sanji ay ang kanyang durability. Laging bukang bibig ng mga tao ay kung gaano katindi ang durability ni Zoro nang tanggapin niya ang tantamong pinsala mula kay Luffy. Pero di maikakakayala na meron ding matinding durability si Sanji. Inang inligtas niya si Usopp kay God Enel. Nagawa niyang tanggapin ang isa sa pinakamalakas na atake ng Lightning Devil Fruit user at nagawa pa niyang ngumiti at makipag-usap kay Enel pagkatapos. Kung pag-uusapan naman ay bilis, ay masasabi natin siya ang pinakamabilis sa Monster Trio. At pagkatapos nga ng time skip, ay masasabi natin lalong lumaki ang lamang ni Sanji sa bilis kumpara kay Luffy at Zoro. Una niya itong pinakita sa Dressrosa arc, kung saan masasabi natin parang nag-teleport sa Sanji sa kanyang bilis. Kasama lang niya si Violet sa isang panel at bigyan na siyang napunta kung saan nandun si Doflamingo para iligtas si Nami na nakasakay sa Thousand Sunny. Ganun kabilis si Sanji. Bukod pa nga dito ay tinawag siyang malakas ni Doflamingo nang maramdaman nito ang mga sipa niya. Si Whitebeard lang ang isa pang tao na tinawag ni Doflamingo na malakas. Napakalaking papuri ito galing kay Doflamingo dahil bago ito ay nakaharap niya na din si Law at Admiral Fujitora, pero ni minsan ay di niya tinawag ang mga ito na malakas. Ang isa pang pagpapakita ng kanyang bilis ay nang sipain niya si Oben at iligtas si Chupon. Literal na walang nakakita sa kanya dahil sa kanyang bilis. Nakakabilib ito lalo na kung iisipin natin na di lang siya tumakbo ng mabilis gaya ng ginawa niya sa Dressrosa. Kumbaga, isang straight line lang ang tinakbo niya doon. Dito, pagkasipa niya kay Oben ay nag-iba siya ng direksyon para sa si Chupon, saka bumalik sa kick na dinagawa nila. Pwede nga natin sabihin na kasing bilis o mas mabilis pa siya sa second gear technique ni Luffy. Nasabi ko ito dahil ang second gear ay dinevelop ni Luffy para makasabay sa CP9. Samantalang si Sanji ay natural na kasing bilis o mas mabilis pa sa dalawang miyembro ng CP9 na si Kalipa at Jabra. Bukod dito ay nagdevelop pa si Sanji ng kakaibang teknik na nagpalakas lalo sa atake niya. Isa na dito ay ang kanyang Blue Walk na kanyang ginamit 5,000 feet underwater na walang bubble coating. Mga nakama, sa ganito kalalim ay kaya nang sirain ang isang submarine ng underwater pressure. Ayon nga kay Usopp ay kasing bilis niya na ang mga fishman sa ilalim ng dagat nang kanyang inihaw ang isang tentacle ni Kraken na si Soromi gamit ang kanyang Jubilee Jumbei. Masasabi nga natin siya lang ang may kakayanang lumaban ng maayos sa ilalim ng dagat sa mga Straw Hats bago dumating at maging miyembro si Jinbei. Bukod pa dito ay kaya niya ding maglakad sa ere dahil sa kanyang skywalk. Natutunan niya itong gamitin habang tinatakasan ng mga umahabol sa kanya sa Okama Island. Ang special technique na ito ay dating mga miyembro lang ng CP9 ang nakakagawa. So mga nakama, bukod sa mga technique na ito na nabanggit ko, at ang kanyang natural na lakas ng binti na na-develop niya mula pagkabata kay Sep, ay lalong ang bumilis, lumiksi at naging durable si Sanji pagkatapos ng time skip. Nagawa niya ang lumaban at lumamang pa kay Vice Admiral Virgo sa laban nila. Kahit pa, kababalik pa lang niya sa katawan niya at nagkaroon ng damage habang si Nami ang nasa loob neto dahil sa atake ni Caesar Clown na Gastanet Explosion. Pero may mga nagsasabi na natalo siya sa laban nila ni Virgo dahil lang nasaktan siya ng konti at nagkaroon ng konting crack ang buto niya sa binti. Pero isipin din natin na di natapos ang laban nila dahil tumakas si Virgo at kung natuloy sana ang laban nila ay nagawa sana ni Sanji na ipakita ang tunay na kakayahan niya. At isa pa, si Virgo ay napakalakas na kalaban dahil tinalo niya si Smoker at pinahirapan ng gusto si Law. Marami pa tayong pwedeng sabihin tungkol kay Sanji pero ang malaking katanungan pa rin ay top commander level na nga ba si Sanji? Sa aking palagay ay oo, ito ay dahil sa paggamit niya sa raid suit niya ay lalong lumakas ang kanyang durability, lalo siyang bumilis at malaki ang naidagdag sa attack power niya. Mula nang isuot niya ito ay tinalo niya ng mabilisan ang isa sa mga Toby Ropun na si Page 1. Nagawa niya sabayan ang sipa ni King na balot ng armament haki at nagawa niya ding makaligtas sa pull-on attack ni King.
Bukod pa sa napakalakas ng kanyang observation haki, na mas nauna pa siyang nagkaroon ng future sight kesa kay Luffy. Tingin ko, magkakaroon ng round 2 ang laban nila ni King, o kung hindi man ay si Queen ang sunod niyang makakalaban. Ano sa palagay niyong mga nakama? Agree ba kayo na top commander level na si Sanji at isa sa dalawang all-star ang makakalaban niya? O sa tingin niyo ay isa kina Hosu at Sasuke na parehong miyembro ng Tobiropu ang makaka one-on-one niya sa arc na ito? Comment ng mga nakama at salamat sa panonood. Huwag din kalimutan i-like at mag-subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito.